Hello mga savings, welcome for another video. So ang di-discuss pala natin in this video is napakagandang topic, GCash G-Invest after 2 years. So napaglalagay natin ng investment natin dyan. Kumita ba or nalugi, dividend ng 30k in 2 years. So actual screenshot, actual deposit, actual dividend, actual email ng GCash G-Invest yung papakita natin dito. Tapos compare din natin siya sa dividend na na-receive natin sa MP2. So kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So start na tayo. So medyo delay na rin tong pag-upload nito mga ka-savings. Medyo marami nagre-request nito. So start. So dalawa pala yung type ng BPI, IMI investment sa GCash G-Invest. Isa, yung meron tayong 30k and 500.11. Nilagay ko sa thumbnail ko 30k. So bakit may 500 dyan? Discuss natin later. And then itong peso and dollar account pala to. So meron din mga nagtatanong sa akin, ano bang mas okay sa dalawa, peso or dollar? Ang masasabi ko lang, sa dollar nagbibigay sila ng dividend, while sa peso hindi sila nagbibigay ng dividend. And then kung makikita nyo naman dito, negative ng 1.97% in 1 year. Pero positive yan based sa fact sheet ng ALFM. And then, ito nga yung fact sheet ng ALFM. So, ito yung peso, ito yung US dollar. So, kung mapapansin nyo, dito muna tayo sa annualized performance. So, negative, so 3 years pa lang si USD class, si dollar class, while si PHP or peso class is 2 years pa lang. So kung makikita nyo, yung performance ni USD class is negative 7, negative 2, pero ngayon nakabawi na siya. So ito kasi January 2024, pero kung makikita nyo dito, positive na siya ng 7%. Ibig sabihin, from January to June, medyo maganda-ganda yung performance ni dollar, kumbaga ni USD asset class, ALFM, yung Global Multi-Asset Income Fund. So kung makikita nyo, dito sa chart mo ko napakalaki, pero hindi naman siya ganun kalaki. I should say per NAV po or per unit, dito nasa 42. Unlike dito, nasa 47, 48 to 49. So kung mapapansin nyo dyan, kung bumili kayo dito way back 2021, lugi pa talaga kayo sa ngayon. Pero kung bumili kayo ng 2024, pantay lang. So, imagine nag-start siya ng 2020. So, kung bumili ka ng 2020, so, almost 3 to 4 years na hindi pa rin kayo makakabawi. So ako, nag-start ako 2022 January. So, nandito siya. So, punta na tayo dun sa mga deposits natin. So, ito pala yung marireceive yung actual screenshot ng email. So, ito yung mga napakagandang email. So, ako personally, mga savings, medyo marami ako nare-receive ng mga dividend notice. So, isa to. So, hindi man siya ganun kalaki. Pero kapag pinagsama-sama kasi lahat ng mga dividend na nare-receive nyo, tapos yung capital appreciation ng mga investment nyo, magiging malaki siya eventually, lalo na yung monthly, yung iba quarterly, yung iba annually. So ito, so kung makikita nyo dito is yung NAV po yan, way back now is dito sa screenshot, pero hindi ko na nilagay kung anong month basta dito sa email screenshot natin, ang NAV po is 42. So yung unang bili natin, sample ito na yung actual screenshot ng pagbili natin. So January 11, 2022, yung NAV po way back dito is mataas pa based nga dun sa chart. So January, so dito siya. So ngayon siguro ito yan so yung 42 nandito. So bumili tayo January, nandito siya. So 47 yun. So dito kung makikita nyo, nasa 42 plus na lang yan. Balik ulit tayo dito. So yan. So ayan yung history ng pagbili natin hanggang umabot siya ng 30k. So, kung makikita nyo naman, itong 30k na to, so meron siyang, kumbaga, up and down yung market, pero hindi ko siya ganong tinitignan kasi. Pero, ang kumbaga, lowest na inabot ng amount natin is nasa 27k. So, almost 10% incline lang. So, 30k, 27k, which is good pa rin. So, mataas pa rin yun. Kumbaga yung volatility niya is nasa 10% lang for the span of 2 years. So kung maglalagay kayo ng mas malaki, so expect nyo yung volatility niya is nasa 10%. So yan, honest tayo. Pinakita natin yung actual buying history natin. So
And then, ito yung total dividend na natin. So, kung makita nyo, January, ito rin yun. Makikita nyo rin yan dito. So, yan. So, ano tayo dito? Kumbaga, actual tayo dito based on screenshot. So, January 1,000, February, so 3,000, tapos March 12,000, April 20,000, sorry medyo maingay. So, and then December 20,000, tapos nag-decide tayong maglagay ng 30,000 way back January 2023, and then until noon hindi na natin ginalaw, hindi na rin tayo naglagay ng pera. So, continuous tayo nakaka-receive ng dividend, at least 6 yan eh. 6, at least 6 plus yan. Kasama na yung 10% na tax. Pero dito, last tax na to. Actual kasi nare-receive natin. So, kung noong 2022, naka-receive tayo ng 855 kasi wala pang 30k yung investment natin kay Gcash G-Invest. Kay, nung noong 2023, naka-receive tayo ng 1,575. So, medyo malaki na rin para sa 30,000 investment. So, and then, 2024, mas tumaas yung dividend nila kung mapapansin nyo naman. So, dito tayo mag-start ng February 133, nadagdagan siya ng at least 10 pesos. From here, hanggang dito, medyo maganda yung performance dito. Yeah, lagpas 10 pesos way ba. Ngayong June, yung latest, ngayong June. Ngayon, kung totalin naman yan, yung total na kinita natin kay Gcash G-Invest is 3276.53 as of today yan. So, easy money to. So, naglagay lang tayo ng hard-earned money natin or extra money natin. So, kumita tayo ng 3-2. Malaki ba yan o maliit? So, para sa 5 to 6% para sa investment, enough na yan. So, okay na yan. Hindi ka nalugi dyan. So, kung mapapansin nyo, 30k investment. So, ang kasi nung iba is, kumbaga, 30k investment, ano bang mararating niya within 1 to 2 years. So, yung iba kasi, ang iniisip nila kapag naglagay ka ng pera once na pumasok ka sa investment, okay na yon. So, even yung 30k, hindi siya talaga enough. So, investment is about volume game. So, the more na mas marami ka nilalagay ng pera, the more na mas malaki yung chances mo kumita at yung time ba, kumbaga yung time horizon na ilalagay nyo sa investment nyo. So, ito is masyado pa maaga eh. 2.5 year. Ngayon naman, kung i-compare natin siya dito sa Pag-ibig MP2, sample ng isang account natin is nasa 40k kasi nakalagay doon. Wala kasi akong medyo related sa 30k na ibang investment. Pero ito, ang pini-out niya for 2023 is nasa 2,855.25. So, 40k dinivide by 4 ko na lang. Tapos, yung total, times 3 ko na lang. So, ang total niya, so kapag halimbawa yung 30k nilagay ko sa Pag-ibig MP2, nasa 2,1 yung mare-receive ko. So, mas malaki siya ng almost 600 compare sa dito, sa na-receive natin nung 2020. Hindi, mali ito makaka-saving. So, ito is 2022, 2023 tong 1.5. So, tapos ito is 2024 yung half. Sorry, hindi ko na nabago. So, ito, so balik na lang tayo dito. So, yung 2141.25 na nakikitain natin kay Pag-ibig MP2, kapag naglagay tayo ng 30k kay Gcash G-Invest is nasa 1,575. Kaya lang, yung difference na 500 niyan, kasi ang niyan, may capital appreciation kasi si Pag-ibig, si BPI G-Invest. So, lumaki ng 500 pesos yung, kumbaga yung investment natin kay BPI G-Invest. Yun yung never na mabibigyan ni Pag-ibig MP2. Although in a long run, parehas naman sila kumikita. So yun lang yung magkakatalo. Think yun yung advantage ni Gcash G-Invest, yung capital appreciation. So pwedeng mag-double, pwedeng mag-triple. So almost same lang eh. Kung maglalagay ka sa Pag-ibig MP2 and Gcash G-Invest, wag lang talaga papangit yung market. Pag pumangit yung market, yun nga, malulugi ka ng 10% to 20%. And then, kung sa question natin na kumita ba or nalugi, kumita obviously ng 3,200 plus capital appreciation na 500.
as of today is nasa 3.7 in 2.5 years. So, not bad na rin para sa investment na 30K. So, pero, syempre, may mga mas malalaking investment dyan. Sample, na mas malaki pa. Diyan, sample nalagay ko sa crypto way back 2022, nasa times 3 na yan. So, times 2 to times 3 kung nilagay ko siya sa crypto that time, so yung 30K baka naging 90K na ngayon or 100K ngayon. Kapag sa ibang investment ko naman nilagay, pwedeng mas lugi pa kasi hindi pa rin nakabawi yung market natin. So, pero sa question, kumita or nalugi? Kumita. So, panalo pa rin. So, okay pa rin mag-invest kay GCash G-Invest. So, 5 to 6% is okay to. So, yun lang in this video. So, salamat sa panonood mga ka-savings. Please like, comment, and subscribe. So, kung thorough review pala regarding GCash G-Invest, lagay ko yung mga previous video ko regarding GCash G-Invest. Thank you.